All right, let's settle in. I got you. This is gonna be a bit of a ride, so maybe grab some snacks or something. We're digging deep, but like, chill lang. Walang judgment, promise. So eto tayo, niloko ka. Yung parang sinagasaan ka ng truck, tapos binalikan ka pa para i-double check kung okay ka. Ang sakit, no? Lahat ng pinagpaguran ninyong trust, parang napunaw lang sa init ng isang pagkakamali. Lahat ng pangarap, biglang parang binura ng chalk sa pisara. And now, out of nowhere, nagparamdam ulit si X. Gusto raw niyang ayusin, makipagbalikan, magbago. Parang teleserye, di ba? But real talk, hindi to simpleng oo o hindi. Hindi mo pwedeng i-google kung anong tamang sagot kasi ikaw lang makakaalam niyan. Dito papasok si Carl Jung, the OG of deep self-exploration. Hindi lang siya basta-basta psychologist friend, parang life coach na may sariling dictionary ng feelings at dark side nating lahat. Shadow Work 101. Sila at ikaw. First off, Jung's shadow concept. Gusto ko lang sabihin, hindi ko literal na multo, okay? Ito yung mga parte ng pagkatao natin na ayaw nating ipakita. Lahat tayo may shadow, hindi lang mga ex natin na marurupok. Yung pagtataksil, grabe, yun talaga yung shadow na sumabog na parang fireworks sa New Year. Pero bago ka magpautos sa nagbago na ako speech nila, tanungin mo, tinanggap na ba nila yung mga madidilim nilang bahagi? O baka naman, gaya ng dati, tinatakpan lang nila at umaasa na makakalimutan mo rin eventually. Kasi kung hindi pa nila truly hinarap yung shadow nila, malamang rerun lang yan ng season 1 ng heartbreak mo. Trust me, walang may gusto ng sequel ng sariling breakup. Lalo na kung same plot twist lang. Pero teka, hindi lang siya ang bida rito. Let's talk about you. Kasi ikaw ang MVP dito. Yung shadow mo, baka nagbubulong din. Baka wala nang ibang magkakagusto sa akin. O baka ako na ang may mali kung bakit. Siya nag-cheat. Ang hirap, no? Pero natural yan. Di ka robot. May feelings ka. At minsan, nagiging clingy tayo sa familiar kahit toxic na. Pero promise, di mo kailangan tanggapin siya pabalik para lang hindi ka mag-isa or para lang may closure. Closure? Minsan, ikaw lang din ang gagawa niyan para sa sarili mo. Hindi galing sa kanya. Individuation. Your own hero's journey. Now let's hype up this individuation thing na favorite ni Jung. Imagine mo, ikaw yung bida sa sarili mong movie. Ikaw ang gumagawa ng plot twist, hindi si X. Yung whole cheating fiasco, turning point mo yan. Binigyan ka ng universe ng chance na kilalanin sarili mo. Hanapin ano talaga gusto mo at i-build yung best version ng ikaw. Tanungin mo sarili mo, kung tatanggapin ko ba siya ulit, mas magiging buo ba ako? O parang magsesettle lang ako kasi natatakot akong mag-isa. Hindi masama magpatawad pero wag mong gawing excuse yon para itapon yung growth mo. Kung after ng lahat ng Binge watch at self-reflection, feeling mo mas okay ka na ngayon? Di good job. Pero kung nararamdaman mong babalik ka lang sa dati mong weak spot, baka kailangan mo munang mag-pause. Listen to yourself like your realest self. Ito yung tricky part. Si Jung, mahilig magpa-mind game sa sarili. May self-doubt na sobrang wise sa loob mo. Parang inner tita na laging may tamang hirit tuwing family reunion. Makinig ka dyan. Hindi yung boses ng takot, kundi yung kalmado. Yung alam mo deep inside na ito ang tama para sa akin. If ever mag-decide kang bigyan siya ng second chance, make sure hindi lang ikaw ang nagbago. Dapat siya rin. Dapat may nakikita kang effort, hindi lang puro salita. Kung wala, edi salamat na lang. Next. And hey, kung feeling mo hindi mo pa kaya magpatawad or hindi mo pa sure, walang expiry date ang healing, okay? Hindi mo kailangan magmadali kasi pressured ka ng paligid. Kung gusto mong umiyak, mag-rant, mag-unfollow, o magbura ng pictures, go. That's part of the process. Some extra real talk before we wrap up. Basta, at the end of the day, ikaw pa rin ang masusunod. Walang tamang sagot na universal. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa iba. Kung magkamali ka man, okay lang. Lahat tayo may sariling timeline. What matters is,
natutunan mong pakinggan sarili mo. Huwag hayaang ang shadow ang mag-drive ng life decisions mo. And seriously, kung may friend ka na nagbabasa nito, or ikaw mismo, tandaan, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa ganyan. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-settle. Deserve mo ng peace, ng growth, at ng love na hindi mo kailangang pagdudahan. So ayan, sana kahit papano medyo gumaan ang loob mo. Kung kailangan mo pa ng motivational playlist, DM mo lang ako. Joke, kaya mo yan. Andito lang kami rooting for your glow up.